Okay, so sa video to, tuturo ko sa inyo kung paano mag-solve ng quadratic equation gamit yung quadratic formula. So sobrang dali lang nito gawin, matagal lang. Pero kung may calculator kayo, edi mabilis. Pero i-assume ko na hindi kayo papagamitin ng scientific calculator or any calculator. So tuturo ko sa inyo kung paano siya i-mano-mano. Madali lang naman siya. So ito yung given natin, 2x squared minus 3x minus 5 equals 0. So nasa standard form na siya, which is ax squared plus or minus bx plus or minus c equals 0. Yun yung standard form, di ba? So ang unang step, i-identify natin yung a, b, and c. Yun. So ang a, yung kasama ni x squared, edi 2. Ang b, yung kasama ni x, edi negative 3. Kasama yung sign, ha. Then, yung c is yung number lang, yung walang variable. Yung constant, edi negative 5. Yun yung step number 1. So, identify a, b, c. So, step number 2, eto na yun. So, step number 2 is i-plug yung ABC sa quadratic formula. So again, yung A is 2, yung B is negative 3, and yung C is negative 5. So ipapalit nyo lang yan dito sa quadratic formula na dapat kabisado nyo. So ulitin ko, unti-untiin nyo yan, makabisado nyo rin yan. So una, negative B. So negative, yung B natin is negative 3. So kapag ka ganun, lagyan nyo ng parenthesis tapos may negative sa loob. So negative B. Ayan. Negative, negative b. Kailangan kasi may negative yun sa unahan. Then, next is plus minus. Square root b squared. So, kunin nyo yung b, which is negative 3. Lagyan yung parenthesis pag may negative. And then, squared. Ayan, ito yung b squared na yan. B squared. Ito. Lagyan ko highlight. Ito yung negative b. Okay. Then, minus, ito, minus 4. Then, A, yung A is 2. And then, yung C is negative 5. Yan. Again, lalagyan yung parenthesis. So, ulit, minus 4, ito yun. Then, A, ito yung 2. Then, yung C. Ito yung negative 5. Then, ang last is all over. Buo yung fraction na. Buo yan. Hindi yan dito lang sa may square root. Buo yun. So, 2a. 2 times, ano yung a natin is, 2. Yun. So, ibig sabihin, ayan na yung given. Ngayon, isa-solve nyo na lang to ng unti-unti. So, hindi ko na i-rewrite. Tuturo ko na lang sa inyo kung paano. So, ito, negative, negative 3. Pag may dalawang negative, magiging positive. So, itong negative, negative 3, magiging dito ko siya lalagay, magiging 3. Magiging positive 3 na siya. So, x is equal to 3. Ito yun. Then, plus minus. Ito naman yung isosolve natin yung nasa loob nung radical sign. So, negative 3 squared. Negative 3 times negative 3 yun. Edi 9. Positive 9. Okay. Minus. Ay, hindi. Wag muna natin isulat yung minus. Yung next part, negative 4 times 2, edi negative 8. Tapos, negative 8 times negative 5, negative times negative is positive, di ba? So, ibig sabihin, positive 40. So, plus 40 yun. So, ganun gagawin nyo dito sa part na to. So, times nyo negative 4 sa 2, edi negative 8. Tapos, yung negative 8, i-times nyo dun sa negative 5, edi positive 40. Negative times negative is positive. Then, all over, ito naman, 2 times 2, 4. Yun. So, ito na yung given nyo. X is equal to 3 plus and minus square root of 9 plus 40 over 4. Hindi ko na susulat na bago. Pag plusin ko na to agad. 9 plus 40 is 49. Yun. And, ang 49, meron yung square root, which is 7. Kaya, ilalagay natin x is equal to 3 plus minus 7. So, wala na siyang square root sign kasi nga, na-square root na natin yung 49, which is 7. Then, all over 4. Tapos, kita nyo to, plus minus. Ang ibig kasi nang sabihin,
Ay, hindi. Buburin ko na to Ang ibig sabihin ng plus minus, paghihiwalay niyo yan. Ganto. Sulat ko dito, x is equal to 3 plus 7 over 4. Tas yung isa, 3 minus 7 over 4. Kumbaga, pinaghihiwalay natin. Kaya, yun yung ibig sabihin ng plus minus. 3 plus 7 or 3 minus 7. Yan. Then, so solve nyo siya tig-isa. So, 3 plus 7 is 10. Tapos ito, 3 minus 7 is negative 4. Then, simplify kung pwede. So, ito divisible to both by 2. Magiging 5 over 2. Pag nilowest term. Then, ito naman, negative 4 divide 4. So, pwede silang ilowest term, pwede silang i-divide by 4. So, ito, negative 4 divide 4 is negative 1. 4 divide 4 is 1. Pero, negative 1 divide 1 is negative 1. So, ang final answer, dalawa. X is equal to 5 over 2 saka negative 1. So, ganun lang mag-solve ng quadratic equation gamit quadratic formula. Kunin nyo lang ABC. Ay, hindi. Ulit. Make sure pala na yung given is nasa standard form, which is ax squared plus or minus bx plus or minus c equals 0. Pag nandun na sa standard form, kunin nyo ABC, tapos lagay nyo dito sa quadratic formula. Unti-unti nyo yung pag-solve, negative b muna, tas b squared muna, tas negative 4ac muna, tas yung 2a sa baba. Pag okay na yun, solve nyo naman tong nasa loob ng radical sign. Pag okay na, check nyo kung may square root. Pag okay na, saka nyo pag-iwalayin yung plus and minus. Then, mag-lowest term kayo lagi. So, ganun lang siya i-solve ng mabilis.